Isa na namang napakaganda at napakasayang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa ating programang sinusubaybayan ang oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Cesabat Jr., ang inyong makakasama at kasama po natin sa ating talakayan ang atin pong magiting na pastor sa Adventist Medical Center, si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo doon. Pastor, kamusta ka na? Mabuti po, Pastor, at ako'y nagagalak na minsan pa ay ating isasayang papawid ang salita ng Diyos at sa pag-aaral na ito ay ating sasalingin ang buhay ng mga kapatid at tayo'y magtatalaga na sumunod sa Panginoon na may pagtatapat. At napakagandang pagkakataon nito na mapasalamatan natin ang ating mga taga-subaybay na kung saan ay padami ng padami ang siyang nakikipag-aralan sa ating habang tayo ay nagsasaimpapawid ng programang ito. Kaya sa lahat po ng sumusubaybay sa programa, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati sa inyong lahat at kami lubos na nagpapasalamat sa inyo. Naway patuloy nating idalangin ang programang ito na malayo pa ang marating at marami ang siyang makinabang. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na sa leksyon na ating pinag-aaralan. At dito sa ating talakayan, ating pag-uusapan ang usaping panlipunan. Papaano nga ba mamuhay ang isang Kristiyano sa isang mapangapi at bulok na gobyerno? Paanong tayong tutugon kung tayo ay isang namamasukan kapag tayo ay ginagawa ng mga bagay na hindi makatwiran ng ating amo? Pag-uusapan din natin ang nararapat na relasyon ng empleyado at ng kanyang pinuno sa isang modernong kapanahonang katulad nito. Tatalakayin din natin ang nararapat na pakikitungo sa isa't isa ng mag-asawa at paano makikitungo ang Kristiyano sa sistema ng panlipunan kung ang totoo ay marumi ang sosyal at politikal na sistema na kabaligtaran sa pananampalatayang Kristiyano. At dito po, Pastor, pag-uusapan natin ang mga payo ni Pedro at halimbawa ni Jesus tungkol sa kung papaanong ang mananampalataya ay napapasailalim ng isang pamahalaan. Kaya nga pinamagatang itong mga relasyong sosyal. At bago po natin hilingan si Pastor Ilioma na manalangin, ay nais kong basahin ang pinakasusing talata. Ang sabi dito sa 1 Pedro, Kapitulo 4, talatang 8, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa'y dudulog kami sa inyong luklukan ng awa upang humingi ng kapangyarihang pangunahan ang pag-aaral ng inyong salita. Salamat po na ang inyong pangako ay magbibigay kayo ng kaliwanagan at ng tanglaw sa aming mga kaisipan upang ang paksang aming tatalakayin ay mauunawaan. Amin itong ibabahagi na mayroong kapangyarihan at may kalakasan upang kung magkagayon ang inyong salita ay magiging mabisang instrumento upang sansalain, pagpalain at igabay ang bawat isa sa amin. Pahintulutan ninyo na sa paksang itong aming tatalakayin ay marinig namin ang inyong tinig na nangungusap sa aming mga personal na buhay, na kami inyong pinagpapala, inaangatan at patuloy na pinapatnubayan sa daan ng katwiran, sapagkat ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda nung pinili ng author ng lesson ito na siyang gamitin nating susi talata. Nais kong ulitin ang pagkakasabi na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ayan, napakaganda ng payo ni Apostol Pedro, Pastor, dito sa susing talata, nang sabi rito, una sa lahat. Ayan, pag sinabi mong una sa lahat, primary ito. Foremost ito ang ibig sabihin. Na ano ang ibig sabihin dito? Na maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Ginamit yung terminolohiya na maningas. Ginagamit ito pagka tayo ay nagsisindi ng apoy.
So ang concept nito ay maging maalab nawa ang ating pag-ibig. Magbigay ito ng pang-init at pagpapala sa iba. Nagliliwanag and it warms everybody. Nagbibigay ito lalo na sa panahon na may kaginawan, may mga karanasan na mahirap. At ito ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. At makikita natin na ang konteksto ng ating talata ay kung pinag-uusig tayo, ay bakit tayo pa ba mag-aaway-away pa? Hindi na. Tayo yung magpapalakasan sa isa't isa. Pagka ang ating mga kasama ay yung kanilang mga asawa ay sila ay ginigipit dahil sa kanilang pananampalataya, ay papayuhan natin at lalapitan. Ito yung mga bagay na sinasabi rito na ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. Yung kasalanan dito ay hindi yung malalaking kasalanan na pangangalon niya. Hindi. Ang tinutukoy dito ay yung mga bagay na nakakasira ng relasyon sa araw-araw. Maaring sa binanggit mo kanina, yung iyong boss, sa mag-asawa, at doon sa iba pang mga relasyon na makakaanib ng iglesia. Yeah. At napakaganda yung pagkakabanggit ng salitang maningas. Kasi maningas ang ibig sabihin nito sa ibang salita ay nag-aalab. So kailangan mag-alab yung pag-ibig na kapag ang pag-ibig ng mga Kristiyano ay nag-aalab, nakikita natin ang kaibahan nitong pagiging isang Kristiyano. Kaya nga tinatanong natin, ano ba ang kaibahan ng pagiging mga Kristiyano kung ang sanlibutan naman ay merong paghihimagsik? Ayan, maganda yung katanungan, Pastor. Now, papansinin natin na nang isulat ni Pedro ito, sila ay bahagi ng isang lipunan ng pamahalaan at sila ay nakatira dito sa balat ng lupa. Tayong lahat ng mga Kristiyano ay nasa context na tayo ay nakatira dito sa planeta. Meron tayong bansang kinaaniban, merong lipunan na ating ginagalawan. Kaya nga, nais kong idiin ng isang Kristiyano, Pastor, ay dalawa ang kanyang identity. Dual ang kanyang identity. Ang una, siya ay mamamayan ng langit. Okay. At ang ikalawa, siya ay mamamayan din ng lupa. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Hebreo. Pansinin natin ang kanyang tala. Dito sa Hebreo 11, ang talata ay 13 hanggang 16. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod. Narito ang kaisipan ni Apostol Pablo. Naiuugnay natin dun sa katanungan mo, Pastor, kanina. Ang isang Kristiyano, siya ay mayroong pagiging makalupa. Tayo ay mamamayan ng lupa. Pero tayo din ay naghihintay at ating ina-anticipate na tayo bilang mga mamamayan na papunta sa langit. Ayan. So, dual ito. Samantalang tayo narito sa lupa, pinaghahandaan natin yung pag-uwi doon sa langit na bayan. Ayan. Tayo din doon, bagamat tayo ay member noon, kung tayo ay kaanib ng iglesia at tinubos ni Kristo, pero hindi maiaalis, Pastor, na tayo ay kaanib pa rin ng sanlibutang ito. Ayan. Tayo ay nakatira dito, meron tayong temporary na bahay, bibili tayo ng mga ari-arin din dito sa balat ng lupa, kinakailangan tayong makisalamuha sa mga pamahalaan, sa gobyerno, at sa mga business establishment dito sa balat ng lupa. Ito yung sinasabi natin na bagamat ang ating sanlibutang ginagalawan ay hindi sakdal, may mga kapintasan, pero papansinin natin, Pastor, bahagi tayo nito. Tayong mga Kristiyano, hindi dapat natin iniaalis yung ating pagiging responsibilidad na tayo'y kaanib ng lupa, ng pamahalaan dito sa lupa. So nangangahulugan bilang isang mamamayan na siyang nasasakupan ng isang pamahalaan, meron tayong katungkulan dito sa pamahalang ito. Kung ang isa namang pamahalaan ay katulad ng binabanggit natin kanina doon sa ating introduction, kung ito ay mapang-api at isang bulok na gobyerno, paano ka kikilos sa loob ng pamahalang ito? Ayan, maganda yan. Ang ating example dito ay yung panahon ni
Apostol Pedro. Oo. Ayan. Ang pamahalaan noon ay imperyo ng Roma. Ayan. Alam natin na hindi sakdal ang imperyo ng Roma, Pastor. May mga positive at may mga negative na dapat nating pansinin. Now, unang-una, tingnan natin yung magagandang bagay. Huwag muna yung mga hindi maganda. Ang unang-una ay may kapayapaan. Nung panahon ng ating Panginoong Hesus at hanggang sa panahon nila Pedro at nila Pablo, ay meron silang tinatawag na Pax Romana. Ayan. Roman peace. Na lahat ng mga tinalong mga lugar at mga bansa na nasakop ng imperyo ng Roma at pinamamahalaan ng gobyerno ng Roma, mapayapa ito. Hindi ito pwedeng lusubin ng kahit na sino lamang na mga barbaric tribe na nasa kanilang mga paligid. Ito'y protected. Ang mga mamamayan ng Roman citizen particularly ay pinoprotektahan ng gobyerno at ng mga sundalo ng Roma. So maganda yon. Meron silang ikalawa, may freedom yung mga tao. Freedom na mga lakal, freedom na mag-asawa, freedom na magkaroon ng mga ari-arian, at freedom na makibahagi sa political work doon sa kanilang pamahalaan. So maganda yon. Ikalawa na mapapansin natin, Pastor, ay yung meron silang monetary system. Ayan. So, yung pera, ay gawa lang ng pamahalaan niya. Hindi yan galing sa langit na inihulog na yun ang gagamitin natin. Yung kanilang coin system, yung pagbili, yung barter system, yung palitan ng unang panahon, meron silang ginagamit at pamahalaan ang nag-establish nito. Another thing na ating mapapansin ay yung road system. Ang highway, magaganda. Ayan. Iahambing natin ngayon. Titanong, pag pumunta kang norte, ay napakabilis. Napakabilis. Papunta ka ng Baguio, sa susunod, sabi mo, Pastor, pupunta ka ay, pag sumakay ka ay NLEX, SCTEX, pagkatapos Tiplex, labas mo, La Union na, tapos aakyat ka na ng Baguio. Ang bilis. No, saan ang galing yan? Gobyerno ang nag-initiate niyan, bagamat may bahagi ang mga mamamayan doon sa tax na ating mga ibinabayad, sa buwis na ating binabayad, pero ito'y ibinibigay ng pamahalaan. Ayan. So maganda itong mga ito. At nung panahon ng Roma, sa panahon ni Pedro, all road leads to Rome, sabi nila. Bakit? May central na bagamat ito may sistema ng pagsakay sa vapor, yung mga road na sila may mga karwahing sasakyan, merong sistema na dapat gampanan. Now, tingnan naman natin yung negative. Yan, pansinin natin, Pastor. Hindi lahat ng pamahalaan ay perpekto. Dapat yun ay malinaw para sa ating lahat. At sa ating mga taga-subaybay, hindi perpekto ang pamahalaan sapagkat ito'y nasa konteksto rin ng kasalanan mula pa nang ang tao ay mahulog sa kasalanan sa Genesis Kapitulo 3. Ang mga namamahala ay tao na nagkasala. Kaya papansinin natin, merong tendency ng corruption, Pastor. Yung pag sinabi natin corrupt, ay nakakagawa ng mga hindi magagandang mga bagay, lalong-lalo na sa pananalapi, sa leadership, at abuse ng mga power. Yan. Mapapansin din natin na yung mga umuupo sa gobyerno ay meron silang mga nepotism. Nepotism. Pag sinabi nating nepotism ay ito yung mga magkakamag-anak din. Yung tinatawag natin ngayon na family. Kung ikaw ay mayor, ikaw ay governor, ikaw ay kagawad, hala, from barangay to at ay magkakamag-anak yan. Parte yan. Kahit noon hanggang ngayon, bahagi yan. Bakit? Human being. You need to put people who will protect you and support you. Kaya yun ang isa. At mapapansin natin, nagiging extreme kung minsan, dahil gusto nilang magkaroon ng kapayapaan na nagkakaroon, at kagaya ng nangyayari ngayon, sa ating lipunang ginagalawan, na nagkakaroon ng mga torture at patayan para patahimikin at patigilin ang mga umaabuso na mga tao sa lipunan. Ayan. So, dito, yung tanong mo kanina, Pastor, ay ano yung nasa gobyerno? Tayo. Dapat ba ang Kristiyano ay umalis na? Hindi ganun eh. Bahagi tayo doon, Pastor. Now, pansinin natin ang payo ni Apostol Pedro dito sa bagay na ito. Yan. 1 Pedro 2, Pastor. Ang talata ay 13 hanggang 17. Pinapayuhan niya rito ang mga Kristiyano. Hindi niya kausap dito yung mga hindi mananampalataya. Ang kausap ni Pedro rito ay ang mga Kristiyano nakaanib ng iba't ibang mga iglesia sa Asia Minor na kanilang pinapastoran. Si Pedro yung pinakamataas na leader ng panahong yon. At mapapansin natin, narito ang kanyang pahayag sa kanila. Pastor, pakibasa mo. Ang sabi po ay, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, alang-alang sa Panginoon.
maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ng mga gumagawa ng mabuti, sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Ayan, napansin niyo Pastor, binanggit niya yung hari. Ayan. So yung hari dito o yung emperador, kasi yung unang mapapansin natin dito ay ang namumuno sa Roman Empire ay emperor. Ayan. Igalang. Hindi po sinabi ritong sambahin. Oo. Yan. Bakit? Kasi later on, mapag-aaralan natin, Pastor, pagdating natin doon sa ika-6 na leksyon natin na nagkakaroon ng forced emperor worship. Oo. Yan. Yung paggalang natin at pagpipitagan sa mga namumuno, gobernador o hari man yan, ay ibigay natin yung paggalang sa kanila. Ano ang gagawin? Maganda yung payo sa atin eh. Sabi rito ay, inyong pasakop tayo sa kanila. Okay. So, very basic itong payo rito ni Apostol Pedro na dapat nating sundin, Pastor. Magpasakop, sumunod sa mga kautusan, at igalang ang mga nasa posisyon na nagbabantay ng ating kalayaan. Huwag nating gamitin ang ating kalayaan sa kapalaluan, ang sabi ni Pedro. So napakaganda itong una pa lamang na binigyan nating pansin kung papaano tayo kikilos sa ilalim ng isang pamahalaan. Opo, totoo na ang pamahalaan ay hindi perpekto, subalit ang pamahalaan din ang gumagawa ng kaayusan ng ating lipunan. Ang lumalagong populasyon at ang pag-unlad ng mga bagay-bagay sa ating lipunan ay kagagawan din o inisyatibo ng pamahalaan. Yan. Kaya nga itong si San Pedro, katulad ng nabanggit ni Pastor, bilang mga Kristiyano, dapat tayo ay, ang sabing ganoon, maging mabuting mamamayan. Sumusunod sa batas ng lipunan hanggang magagawa natin. Ayan. Ayan, yun Basta, natin tingnan. ang prinsipyo dito, Pastor, at mamaya makikita natin ito, kapag ka hindi nagko-conflict ang batas ng lipunan at ng gobyerno sa batas ng Diyos, dapat tayong sumunod. Kagaya ng una, yung iba sabi nila, hindi na ako magbibigay ng nagbabayad ng buwis kasi corrupt naman ang gobyerno. Mali yun. Mali. It is a responsibility natin, kagaya ng pagbibigay natin ng ating tithes and offerings sa iglesia, Pastor, yun din ang equivalent para sa pamahalaan. Pero pwedeng humingi ng discount. Ayan, maganda yan, Pastor. Basta't ito'y na-aproba ng gobyerno. Ayan. Wala namang problema sa ganun siguro. Ngayon, pinag-uusapan natin yung relasyong sosyal. Siyempre, yung relasyon natin sa pamahalaan. Pero meron ding ibang mga sa araw-araw nakakasalamuha tayo, katulad halimbawa ng tayo bilang alipin at Panginoon na siya sinasabi nitong si Pedro. Anong mga prinsipyo na maaari nating sundin sa paglalarawan ng ugnayan ng mga amo at ng mga alipin? Ayan, para sa atin kasi ngayon, parang naninibago tayo pag ginamit natin yung terminolohiya ng Biblia na alipin. Now, papansinin natin kasi ito'y acceptable sa kanilang kultur noong unang panahon. Yan. Okay. So ngayon, wala na tayong mga alipin, bagamat meron tayong mga household na mga katulong, yung term nating katulong, domestic helper. Sa ating ngayon, panahon. Kasi ang ginamit po rito sa Griego ay oiketes, nang ibig sabihin ay domestic slave or mga naglilingkod sa loob ng ating mga tahanan. So, kung i-contextualize natin ito, may mga nagsisilbi sa atin na prinoprotektahan ng gobyerno yan, Pastor, ngayon. Dapat yan ay mayroong minimum wage, may SSS, may paternity, may maternity. Kung ano yung ibinibigay, dapat ibibigay sa kanila. Baka ang ilan sa ating mga mananampalataya dahil kamag-anak mo, walang pinag-aralan sige, ito na lang. Magbigay ka lang ng ganito. Hindi. Meron tayong responsibilidad at nais kong pansinin natin ang payo ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, talatang 18 hanggang 23 ng 1 Pedro, Pastor. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo.
hindi lamang sa mabubuti at may hinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala, tinahampas, dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis, ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ayan, narito Pastor, ang sabi rito ay mga alipin. Ay, wala po tayong ina-address ngayon. I believe walang mga alipin Walang sa mga ating alipin. kalagitnaan. So, So ito yung pwede panahon natin nila. ilagay sa konteksto natin sa ating panahon ngayon na yung employee-employer relationship. Yeah. Yung ikaw ay trabahador at mayroong mga kapitalista o yung mga may-ari ng mga pagawaan at tayo yung ginagawa. Pero Pastor, bago tayo dumako doon, tingnan muna natin, kasi isa siguro napakahalagang makita natin dito, yung palang alipin nung panahon nila Pedro ay pag-aari, nagiging pag-aari nung kanyang amo. Ayan, parang sa konteksto ng Philippine culture also, Pastor, ay mapapansin natin, noong unang panahon, kapareho din. Meron yung aliping namamahay at merong aliping sa gigilid. Ayan. So, dito sa atin, sa konteksto natin, dalawa yung alipin. Ganon din yung sa kanilang kapanahonan. Paano po yung alipin na hindi ka pwedeng magreklamo kung ano gusto ng amo mo? Ayun, yun yung tinatawag na aliping sa gigilid. Ito ba yung alipin na Pag-aari ka, pag-aari ka, possession ka, bakit? Ikaw ay natalo sa gera. Ikalawa, hindi ka makabayad ng utang. Ikatlo, ang magulang mo is slave. Kaya minana mo yung pagiging alipin. Ayan. Okay. O kaya, ikaw ay gumawa ng crime at ang punishment mo, you become a slave. Yan. So, ito yung mga paraan kung paano ka magiging slave. So, papansinin mo natin, Pastor, na dito ay mahalagang maintindihan natin na ito yung acceptable na practice nung kanilang kapanahunan. Ayan. Bilang napakahalagang malaman itong bagay na ito palang alipin ay marami ding mga ginagampanang gawain, nakadepende kung saan siya ilalagay ng kanyang amo. Pero hanggang kailan siya magiging alipin? Ayan. Pastor, sa konteksto ng Roman Empire, pwedeng bilihin ang iyong freedom para ikaw ay mawala na isang alipin. Ayan. Pag ikaw ay mabuti at hindi ka gumawa ng masama sa iyong, hindi ka nag-run away. Ayan. Kasi kagaya sa, merong aklat dito sa Bagong Tipan na isinulat na para sa nag-run away na slave ni Pablo. At papansinin mo, Pastor, na pinapayuhan na sila ay sumunod at maglingkod kahit na ang kanilang mga amo ay mabagsik. Yeah. Si mabagsik, Pastor. Ang ibig sabihin, sila ay pinagmamalupitan, hindi binibigay yung kanilang tamang parte. Mga Kristiyano, magtiis. Ayan. Ang punto rito, Pastor, ay pinapayuhan tayong magtiis. Hindi sinabing iwanan ninyo ang inyong mga amo. Hindi. Paglingkuran ninyo sila, magtiis tayo dahil sa tingin ng Diyos, kung tayo ay naghihirap, dahil tayo ay gumagawa ng tama, natutuwa. God is pleased, sabi doon. Yeah, siguro ito yung bahagi na napakahirap tanggapin na nasa kabila nung ginagawan ka ng di makatwiran, pero nandoon ka na sinasabi nitong si Pedro na sila'y magpasakop at magbata. Ito ba'y nangangahulugan na hindi na tayo tatayo sa ating karapatan? Ayan. Pastor, alam niyo tayong mga Kristiyano ay may mga karapatan, pero ang karapatang yun ay yung sumunod sa kalooban ng Diyos na pangunahin. Ayan. Kung yung karapatan lang na personal, ay pwede nating isa-itang tabi yun. Kung ang pagsunod sa Panginoon ay foremost. So, doon tayo pwedeng tumayo. At yun ay madidiscuss natin yun sa pagwawakas ng ating leksyon. Kaya nga dito sa temang ito, ay may mga pagkakataon na bilang alipin, maaring namamaltrato tayo, pero napakaganda ng payo nitong si Pedro na kung saan ay sinasabing ganoon na tayo ay magpasakop at magbata.
bagamat walang papuri sa mga nagdurusa dahil sa paggawa ng mali, pero the moment na tayo ay nayuyurakan ng ating mga karapatan, ang Espiritu ng Diyos ay nahahayag. Tandaan natin yan. At tulad rin ni Jesus, sa ganoong pagkakataon, siya rin ay nagdusa. Parang nakikibahagi ka sa tayo. sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, sa panahon ni Pedro, paanong ang isang tao ay nagiging alipin? Ayan, kagaya ng aking bilanggit kasi kanina, Pastor, ay uulitin ko, unang-una, yung natalo sa mga digmaan. Opo. Ikalawa, yung kayo ay may pagkakautang at hindi mo mabayaran, kukunin ikaw o ang iyong mga anak para maging alipin. Yan. Hanggang mabayaran, yun. Yung tanong mo kanina, pwede bang kailan ba matatapos? Pag nabayaran mo yung utang mo. Yan. Yung iba naman ay pagka ikaw ay naggagawa ng isang krimen, kaparusahan ito. Hindi yung ikipapatayin, hindi yung pupugutan ka ng ulo, kundi maglilingkod ka doon sa mga tao na iyong kinagawan ng krimen o nung gobyernong iyong kinalalagyan. So, naging maliwanag itong issue na ito sa pagitan ng alipin at ng isang amo. Ngayon, isa pa sa relasyong sosyal na sa araw-araw ay nasasaksihan natin, ito yung relasyon ng mag-asawa. Kaya nga yung tanong natin paano ba yung asawang Kristiyano nakikitungo sa isang di mananampalatayang asawa? Maganda dahil ang tagpo rito, almost kagaya ng ating mga iglesia. Marami ang kaanib na mga babae. Pastor, napansin mo ba? Opo. Kaya dito sa sulat ni Pedro ay Kristiyano yung mga asawang babae. At sila ay mayroong mga asawa na hindi naniniwala o nananampalataya sa salita. That's the term being used. Now, pansinin natin ang payo dito sa 1 Pedro Kapitulo 3, Pastor, 1-7. Gayun din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng marangal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon at kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Ayan, Pastor, ang pinayuhan dito ay mag-asawa. Mag-asawa. Hindi lang yung asawang babae, kundi pati asawang lalaki. Now, pero yung babae ay isang Kristiyano. Isang Kristiyano. Okay. Yun namang mga lalaki, ang ilan sa Maaring. kanila ay hindi, sabi roon ay, hindi tumatalima sa salita. Ang ibig sabihin, hindi sila mananampalataya ng salita ng Diyos. Ayan. So dito, merong 4 na bagay. Alam niyo, narito yung isa sa mga paborito nating mga talata pag nag-evangelism tayo, Pastor. Yung tungkol sa mga pagpapahiyas, binabasa natin ito. Pero nais kong idiin sa mga kapatid, ang konteksto nitong mga talatang ito, dun sa doktrina natin ng Christian adornment, ay yung relasyon ng mag-asawa. Maintaining good relationship between husband and wife. May 4 na bagay na idiniin si Pedro dito. Sa lalaki naman, 3. Papansinin niyo, Pastor. Unang-una sa lahat ay yung madaling tandaan yung sa aking pag-aaral, nito ko binabasa ko kahapon, ay unang-una, madaling tandaan, action. Action. Yung pamumuhay mo. Na hindi ka nagsasalita, mahihikayat, sabi rito, nang walang salita yung iyong asawa. Okay. Yung pagkilos mo na sinasabing mananampalataya. Kung naman ay galit na galit, pag dumating yung asawa mo, ay naghahagis ka ng kung ano-ano. Yung action mo, yung the way you live, ito yung sinasabi na isa na dapat makita. Ikalawa, mga asawa ng mga babae, nais kong idiin. Pastor,
i-maintain naman ninyo yung inyong pagiging kagaya noong una, nung ligawan kayo at nung una kayong pakasalan. Yung Christian adornment. O, yan. Kaya binanggit dito yung, bagamat hindi yung panlabas, pero kinakailangan mag-ayos din, panatilihin na mabango, para yung mga asawang mga lalaki ay hindi maghanap ng iba. Bakit? Eh, nung nililigawan pa, ang ganda-ganda, ang bango-bango. Pag-uwi natin sa bahay ay amoy tilapia na. O iba na ang amoy. Eh, mga kapatid, kinakailangan ito. Sinasabi ito ni Pedro dito na kayo'y at ikatlo na nais kong inyong patinin, yung attitude, Pastor. Ayan. Yung pag-uugali nila. Tingnan nyo, binanggit si Sarah dito na nag-submit, may kababaang loob, na tinawag nga niya si Abraham na small p, Panginoon. Ayan. So yung attitude niya ay maganda. Yung kalooban niya, ayaw niyang sila'y mag-aaway, ayaw niya sila'y nagpasakop siya sa kanyang asawa. Now, dito naman sa Kapitulo 7, papansinin mo, Pastor, may 3 bagay para sa mga lalaki. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama. Dwell. Ayan. Saan ba tayo nakatira? Saan ba tayo natutulog? Magkahiwalay ba tayo ng silid? Dwelling together. Very basic ito. Nakatira ba tayo sa iisang tahanan? Kumakain ba tayo? Meron ba tayong time na magkakasama, na mag-asawa? Do we take time na lumabas, mag-dwell together? Ang sabi rito, kasama ng inyong asawa, ayon unang-una, ikalawa, kilalanin. No. Kilalanin ang inyong mga asawa. At pangatlo, honor. Pakundanganan. Yan. Ang ginamit na salita dito ay pakundanganan. So 3, honor, know your wife, and dwell with them. Very basic ito na sa ating mga Kristiyanong mga asawang lalaki, do we dwell with them? Tayo ba'y kasama nilang, alam ba natin yung kanilang pangangailangan? Pag sila'y namamalengke, sinasamahan ba natin, nagro-grocery? Kasama lahat ito. Basic ito, Pastor, in maintaining a relationship between a Christian and a non-Christian husband. So, si Pedro ay nagbigay ng maaring asahan ng isang babaeng Kristiyano kapag siya'y nakapangasawa ng hindi Kristiyano. Yan. Kung ano yung mga pag-uugali na dapat niyang gawin. Ngayon, napansin ko dun sa binabanggit niyo kanina, Pastor, na pahalagahan nila ang kanilang kaayusan. Bilang babae. So, maging maayos ang kanilang panlabas, ang kagandahan mapanatili, ang kabanguhan. Subalit, ang nais isa sa pinaka dapat nilang bigyang atensyon, walang iba kung hindi yung panloob na kagandahan. So, ano ba yung mga panloob na kagandahan na dapat mayroon sila? Yung, alam nyo, ang babae ay mayroong mga instinct yan na madaling makaunawa sa atin. Mas matiisin ang ating mga asawang babae. Umiiyak na yung mga yan, pero kaya pa nila. Sila yung tagapagdala. Alam nyo, kaya nga sila merong power na umiyak eh. Tayong mga lalaki, hindi masyado. Kaya nga mas maraming mga siraulo na nasa mental na lalaki. Bakit? Hindi natin ma-express sa kanila pagka sila ay may problema sa ating mga asawa o sa ating mga anak. Ang ginagawa nila, iniiiyak nila. Hindi lang sa kaibigan, kundi maganda, iniiiyak nila sa Panginoon. Tayo kung minsan pinalalakas natin yung ating sarili, parang kaya pa natin we don't tell to others that parang hindi ka tunay na lalaki pagka umiyak ka. Mali. Ito dito makikita natin, Pastor, na ang babae ay mayroong potential na yung character niya is malakas. Bakit? He can speak out, he can open herself sa Panginoon. Tama ba yung halimbawa, nakapangasawa ka ng manginginom. Halimbawa, ikaw ay isang Kristiyano, sasabihin sa iyo ng asawa mo, pag bilhan mo nga ako ng alak, ng tanduay, o mag-inuman kami ng kumpare ko, ikaw ay isang Kristiyano. Ayan. Paano mo i-deal yung mga ganong... Medyo mahirap yan, Pastor, pero ang ginagawa ng iba ay pinabibili sa iba. Hindi siya directly na siya ang bibili. Hindi siya bibili. Oo, kasi ikaw ang Kristiyano, pasabi-sabi ka pang ganito, hindi ka umiinom, hindi ka gumaganito. Tapos ikaw ang makikita doon, ay kung maaari naman, ay di gumawa ka ng paraan. Kasi maraming ang sitwasyon na katulad nito. Kasi sinasabi natin na ayusin yung panloob nilang kagandahan. Katulad ng kabaitan, pagpapasakop, ang sinasabi nitong si Pedro sa kanyang mga sulat. Ngayon, halimbawa sabihin sa kanya ng kanyang asawa,
wag kang sisimba kasi magkaiba sila ng paniniwala. Hindi ka pwedeng sumimba. Ayan, Pastor. So, doon sa punto na yon, mapapansin natin, i-apply na natin yung prinsipyo na we rather obey God rather than man. Ayan. So, magpapatuloy tayo, bagamat may consequence. Kasama yon yung pagdurusa at pasakit. Pero nagdusa ka sa pangalan ni Kristo at sa pangalan ng katotohanan, mapalad. Palagay ko ito ay magiging malaking usapin sa pag-aaral ng ating leksyon. Kasi may mga pagkakataon na masasabi natin para maramdaman ng aking asawa na ako ay sumusunod sa kanya, ang gagawin nila, minsan, pag Sabado, sisimba siya, pag Linggo, kasama rin ang asawa niya. So, ano yung nakikita nating prinsipyo doon na sila ba'y may nababiolate or... Wala naman, Pastor. Kasi ang binabasa ng Panginoon, yung puso ng tao. Gusto niyang i-please yung kanyang asawa. Kaya sumasama siya. Hindi siya pumunta doon dahil kumbinsido siya na linggo yung kanyang dapat isamba. Hindi. Kundi yung asawa niya, sinasama niya para ipakita niya ang suporta niya. Pero ipinapakita pa rin niya na ang Sabado o yung tamang pangilin, yung pa rin ang kanyang sinusunod sang-ayon sa batas ng Diyos. At may pagkakataon, Pastor, na itong kaisipang ito na dahil ang babae ay pag-aari ng lalaki, na mamaltrato ng lalaki yung babae. Kung ikaw ay isang Kristiyanong babae, papaano ang iyong gagawin? Ikaw ba'y pakikisamahan pa ba'y asawa mo o hihiwalayan mo na? Ayan, ang sabi rito ay magtiis, Pastor. Magtiis. Wala kayong mababasa sa sulat ni Pablo o kaya sa sulat ni Pedro na kapag minamaltrato tayo at mabagsik ang inyong mga asawa, ay iwanan na ninyo. Wala pong counsel sa Biblia, kundi ipanalangin, magtiis kung kinakailangan. Ngayon sa atin, mag-mediate tayo. Kung minamaltrato tayo, ay kung kinakailangan i-report sa ating mga magulang o sa barangay or what, ay para paalalahanan na hindi niya gawin yun. So napakabigat pala yung makapag-asawa ka ng isang hindi Kristiyano na kung saan kapag ka dumating yung pagkakataon na ikaw ay maltrato, yung kanyang mga bisyo ay lumabas sa panahong mag-asawa na kayo, wala kang pwedeng gawin kundi pagtiisan at ito'y ipanalangin. Pero alam mo talagang itong sinasabi ni Pedro dito ay mahirap gawin ng isang babae. Kaya nga pinapayuhan natin ang ating mga kabataan, Pastor, na mamili. Yan. Bagamat may mga nanliligaw na akala mo'y napakabait, hindi naman mananampalataya, ay tingnan mabuti, baka later on lumabas yung ugali na magiging pabigat para sa atin. Tama ba na gamitin natin sa ating pagpapayo sa iglesia yung salitang huwag kayong makipamatok sa di ka pananampalataya? Very basic yun, Pastor. Sa ating pagtuturo sa mga young people natin, idinidiin ko yan palagi na dapat ay mahalin nila yung taong nagmamahal sa Panginoon. Kung ayaw nila, doon sa terminolohiya ni Ellen White, na isang pangunahin sa ating iglesia, na if you do not want shadows are never lifted, di mag-asawa ka ng hindi mananampalataya. Kaya dito pumapasok yung sulat ni San Pablo. So kaya pagkukumparahin natin kung ano naman ang sinasabi ni San Pablo at ni Pedro, so makikita natin na kapwa sila nagkakaugnay. Okay, pareho yan, Pastor. Sa Roma 13, papansinin natin, at wala na tayong panahon dyan, ay mapapansin natin yung kanyang aral tungkol sa pag-submit sa mga lipunan at sa pamahalaan. Doon naman sa 1 Corinto 7, 12 hanggang 16, ito yung payo niya naman sa mga nasa lipunan, yung mga mag-asawa na hindi mananampalataya, ay magpasakop pa rin. So basic ito. Si Pablo at saka si Pedro, pareho ang kanilang aral at turo kung papansinin natin ay yung pag-submit sa pamahalaan at yung pakikatungo sa mga asawa na hindi mananampalataya. Ayan. So mga ginigilo naming mga kapatid, nakita po natin dito ang kaibahan na kapag ikaw ay nag-asawa ng di ka pananampalataya, maaaring dumating sa iyo yung mga pagsubok, pero si Pablo ay nagtuturo na katulad rin ng babae, ng lalaki na nagpapasakop sa
sa babae at ganoon din ang babae sa lalaki, at yan ay katulad rin ng pagpapasakop sa iglesia. So ngayon, pinakikita po dito sa ating pag-aaral ang isang napakagandang turo na kung kayo ay nasa kalagayan na mayroon kayong mga asawang di kapananampalataya, hindi pinapayo ni Pedro na kung hindi nyo sila maakay, ay hiwalayan na sila. So walang ganong payo si Pedro, kundi ang kanyang payo ay maging lalo makita sa inyo ang pagiging tunay na Kristiyano at mahayag ang Panginoong Diyos sa araw-araw ninyong pamumuhay. Ngayon, base sa ginawa ni Kristo, paano bang dapat nakikipag-ugnayan ang mga Kristiyano sa isa't isa? Ayan, sa Galatia 3, Pastor, ang talata ay 27 hanggang 29. Galatia 3, 27 hanggang 29. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat na nasa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So, sa sulat ni Apostol Pablo na inyong binasa, Pastor, ay dinidiin ang dalawang bagay. Ang nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo, at ang sinumang ibinihis si Kristo, tayo'y iisa na. Kaya ikaw, ako, ang ating mga asawa, mga kapamilya at kaanib ng iglesia, iisa. So ang tanong ay, how do we relate with one another? We will treat one another as brothers and sisters in Christ. Kapamilya sa loob ng iglesia na nagkakaunawaan dahil ang likas ni Kristo dapat ang namamayani sa ating mga buhay. So ito pala ang dahilan kung bakit ang nagiging tawagan natin sa isa't isa sa iglesia ay brother. Or sister. Ngayon, kaya lang sa isang pamilya, hindi mawala yung hindi pagkakasundo sa isa't isa. So paano natin ito bibigyan ng pansin na may ugnay dito sa ating tinatalakay? Ayan, so kabahagi. Kasi tayong mga kaanib ng sambahayan na family ay magkakaibang personality, Pastor. Ayan. At apektado pa rin tayo ng kasalanan. Ang human nature natin lumalabas. Kaya nga, yung buhay ni Kristo ang dapat makita sa atin, siya ang ating tutularan, siya ang ating modelo sa ating pakikipagrelasyon. Anak man tayo o magulang man tayo o nakakatanda man tayo sa sambahayan, tratratuhin natin ang bawat isa sang-ayon sa kung nariyan ang Kristo, paano niya tayo tratratuhin. Yun ang trato natin sa bawat isa. Yun ay isa sa napakagandang dapat natin makita kung paanong ang ating pakikipagrelasyon sa isa't isa nararapat na nakabase sa pakikipagrelasyon ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Yeah. So, ibig sabihin, kung paano ang Panginoong Hesus nakipagrelasyon sa atin, ganun din dapat. So, ang Panginoong Hesus, binigay niya ang kanyang buong sarili sa sangkatauhan, sa iglesia. So, kaya ba natin ay bigay yung ating sarili sa isa't isa? Ayan. So, mahirap yun, Pastor. Pero, kinakailangan natin, kagaya ni Kristo, unti-unting magawa natin ito dahil papunta tayo doon sa ating susing talata. Pag-ibig. Ayan. Yeah. Nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. So ito ang dapat natin makita, mga kapatid, sa relasyon sa loob ng iglesia, tayo bilang mga Kristiyano ay nararapat tayong nakikipag-ugnayan sa isa't isa na naroroon ang pag-ibig. Kaya lang minsan, Pastor, ang isa sa aking laging ilustrasyon, kung gusto mong makita ang isang tamang relasyon sa loob ng iglesia, subukin mo sa panahon ng ang bawat kaanib ay gutom na at may patlak. Ayan. Maganda yan, Pastor. Kaya kapag pipila ka, so kung gusto mong ma-test, kaya napakahalaga yung bawat pagkilos natin sa loob ng iglesia na nagpapahayag ng pag-ibig sa isa't isa. Kasi ang totoo, kapag ka minamaltrato ka, lalo na kung ng kapatid mo sa iglesia, paano ka magpapakumbaba? Ayan. So kaya itong pag-aaral na ito ay isa sa napakagandang makita natin ang prinsipyo ng Panginoong Hesus na kung paano siya nakikipag-ugnay
sa bawat isa sa atin, ganun din tayo dapat makipag-ugnay sa isa't isa. So kaya, sa kabuhayan ng sulat ni Pedro, pag-usapan natin ang pangyayaring naganap sa mga gawa 5, 27 at 32. Ayan, dito sa Gawa 5, 27, Pastor, hanggang 32. Nang kanilang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin. Tinanong sila ng pinakapunong pari, at hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Narito ang isang napakagandang halimbawa, Pastor, na ang iglesia at ang mga kaanib ay pinagbawalan na mangaral sa pangalan ni Jesus. Subalit, at gobyerno yon at ang lipunan, subalit, hindi nila sinunod ito. Bakit? Sapagkat ang sabi sa 29, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Basic ito. So ito yung prinsipyo na idinidiin ng ating leksyon na kinakailangan na priority yung kalooban at mga aral ng Diyos na ating sundin bago ang batas ng tao at ang alituntunin ng lipunan. Yeah, ipinakita dito ni San Pablo o panahon pa ito ni Pedro dito sa sulat sa mga gawa. Yung papaano ka sasalungat sa kautosang pinaiiral ng gobyerno kapag ka ito'y may kinalaman sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ano po? So ngayon, siguro kung may kinalaman ito sa Sunday law. Ayan. Hindi lang yon, Pastor. Lahat ng mga bagay na tinatawag nating katotohanan at ito'y mga testing truth natin, ay kinakailangang tayuan natin ito. Kagaya noong ano ang stand natin sa abortion? Anong stand natin sa euthanasia? Anong stand natin doon sa mga same-sex marriage? Dapat tatayo tayo sang-ayon sa aral ng banal na kasulatan. Kaya napakahalaga na sa isang Kristiyano, alam niya yung mga prinsipyong itinuturo ng Biblia. Dahil kung hindi natin alam yung mga bagay na iniuutos ng Diyos, hindi natin alam kung saan tayo tatayo. So, kailangang maging maliwanag sa atin ang mga prinsipyong ito. Dahil may mga batas na ginagawa ang ating pamahalaan na maaaring kasalungat sa ating mga panuntunan sa loob ng iglesia. Tama yun, Pastor. So, halimbawa, yung pagkuha ng board exam ng araw ng Sabat. So, dito ipapakita mo yung sino ba sinusunod mo. So, yung ating mga kabataan, pinapayuhan na wag. At meron naman tayong procedure na hilingin sa pamahalaan na magbigay ng tanging, hintayin natin yung date o schedule na ibibigay para sa atin. Ang masama nito, yung ibang mga kabataan, sumasama na doon. Kaya nasisira yung witness natin na ito yung tayo natin. Kaya yung iba ay ayaw na tayong pagbigyan sa mga susunod pang mga pagkakataon. Kaya nga, yung ibang pamamaraan na ginagawa natin, minsan gina-justify natin na ito naman ay wala naman itong nilalabag na batas. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mayroong meeting ang isang konsilyo sa barangay halimbawa, kung ikaw ay konsihal, so dadalo ka sa meeting dahil iniisip mo paglilingkod rin naman ito. So paano natin to tinitingnan, Pastor? Ay titingnan natin na hindi ito kaniwas dun sa mga major na aral natin. Kagaya ng ang meeting ay tatapat ng araw ng Sabado. Hindi ka na dadalot, doon ka na pupunta. Ay hindi yun tama. Priority yung para sa Panginoon. Ayan. Butuhan. Na-schedule ng Sabado. Oy, magpunta tayo doon, maglingkod muna sa iglesia, pero bago lumubog ang araw, pumunta ka na doon dahil meron namang ruling na within
a certain meter, paglubog ng araw, tapos na yung time na, pwede ka pang makaboto. Ayun. Hindi yung sinasadyang nandun ka na umaga pa. So, ibig sabihin, anumang mga utos na nilalabag yung ating mga Prinsipyo ng iglesia, so ay ating iwasan. At ating panghawakan yung sinabing ganoon ni Pedro na tayo'y sumunod sa Diyos. Sa halip na sa tao. Okay, so maliwanag po ito. At paano naman ang pagsunod sa kautusan na mahalin ang ating kapitbahay na humihimok sa atin upang gawing mainam ang buhay para sa iba? Ayun, dito sa Mateo, ginulat ni Apostol Mateo 22:39, Pastor. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pastor, ang talatang ito'y hinalaw ng ating Panginoong Hesus sa sulat ni Moses sa Leviticus 19:18. Ang sabi doon, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Narito ang prinsipyo ng pag-ibig. Okay, iibigin nga natin. Paano? Gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang ating bang sarili, sasaktan natin? Hindi po. Magsasalitaan ba natin ng masama ang ating sarili? Hindi. Ayan, tratatuhin ba natin ang hindi tama ang ating sarili? Hindi. Kung yung ang prinsipyo dito, yung golden rule. Kung ano yung ayaw natin na gawin sa atin, huwag natin gawin sa iba. Kung ano yung gusto natin gawin sa atin, yun naman ang gagawin din natin sa iba. Ito yung prinsipyo ng pakikipag-ibig sa ating kapwa na nais idiin ng ating leksyon, Pastor. Paano naman yung ayaw mong gawin sa iyong sarili, yung ikaw ay maltratuhin mo yung sarili mo, pero minamaltrato ka naman ng kapwa mo, paano mo iibigin? Ayan, Pastor, maganda yun eh. Unang-una sa lahat, kung ikaw ang mananampalataya at yung gumagawa sa iyo noon ay mananampalataya, ay dapat kausapin mo. Pero kung ang gumagawa sa iyo ay hindi mananampalataya na hindi naiintindihan, dapat siyang ipanalangin at kagaya ng ating pinag-usapan na kanina, magtiis tayo dahil ito yung paraan na ipinapakita natin yung sakripisyo at pagmamahal ni Kristo sa kanila na hindi nakakaunawa ng katotohanan. So sa ating mga Kristiyano, nangangahulugan, kailangan nating laging maipakita sa ating kabuhayan ang paraan ng pakikitungo ng ating Panginoong Hesus. Kaya isa rito yung pag-ibig na naman. So kaya babalik na naman tayo doon sa susing talata na dapat laging nag-aalab ang pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya nga sinasabi ko kay Pastor kanina pa, napakahirap yatang ibigin ang hindi kaibig-ibig. Ayan, kaya nga eh. Yun ang test, Pastor eh. Yun yung acid test eh. Kasi madaling ibigin yung kaibig-ibig. Pero ang gusto ng Panginoon, kagaya sa atin, hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig niya tayo. Bagamat tayo na inibig niya, siya pa ang naging dahilan ng kanyang kamatayan, pero minahal pa rin niya tayo hanggang sa punto ng kamatayan. Napakaraming mahalagang prinsipyo na siyang napag-usapan natin dito sa ating pinag-aaralan, Pastor. Natalakay natin kanina kung ano ang dapat na maging pag-uugali ng isang Kristiyano na nasa ilalim ng isang pamahalaan. So, atin ding nabanggit yung kahalagahan ng pakikitungong sosyal ng isang mananampalatayang Kristiyano sa hindi ka pananampalatayang asawa. At ganun din yung mga empleyado sa kanilang mga amo. So, bigyan lang natin pa ng konting pansin itong nararapat na pakikitungo ng empleyado sa kanyang amo. Kasi may mga pagkakataon, ang mga amo, o sabihin na natin na yung mga boss sa opisina ay kinakailangan silang papasukin ng araw ng Sabat na labag sa kanilang pananampalataya, tinuturo natin yung pagpapasakop. So ano ho bang... Ayan, Pastor, maganda yun. Kasi sabi natin kanina ay, ang prinsipyo ay sumunod muna sa Diyos bago ang tao. Pero dapat inihahanda natin at para maunawaan ng iba yung ating posisyon. Ayan. Like for example, nag-apply ka ng trabaho, sa pasimula pa lang, Pastor, sabihin mo na instead na ikaw ay mag-off ng Linggo, mag-off ka ng Sabado. Kasi
authorized naman tayo ng pamahalaan at ng batas na mamili tayo ng isang araw na pwede nating i-off para sa pagsamba sa ating Diyos. Ayan. Protektado tayo ng pamahalaan niya, ng gobyerno at ng kautusan. Kaya dapat ito, ina-assert din natin ang ating right na may pagpapakumbaba na ipaalam sa kanila na namumuno sa atin sa paggawa. At napansin ko ang isa sa napakadaling pamamaraan kung bakit hindi nagkakaroon ng problema ang mga Adventistang mga Kristiyano sa kanilang pakikitungo sa mga di kapananampalatayang mga amo, mga nangangasiwa ng kumpanya, ay yung pagpapakita nila ng katapatan sa kanilang trabaho. Tama yun. Yan. Yung mga pagkakaroon ng mga inisyatibo, yung tinatawag nating extra mile. Kapalagi ko ito na ang kulang ngayon, Yan. na nagtatrabaho ka na lang kung ano yung kung oras. ano yung equivalent lang noong ganun. binabayad. Kasi ito lang naman ang bayad ko eh. Hindi ganun, Pastor. Tayo ini-expect na gagawa beyond what is expected of us. Yeah. Dahil kagaya ni Kristo, gumawa siya para sa karamihan, bagamat hindi siya ina-appreciate ng iba. At isa pa sa napakahalaga na dapat natin sa alang-alang, yung sa panahon ng trabaho natin, laging naroroon yung pag-ibig sa trabaho. Ayan. Kasi pag mahal mo yung trabaho mo, kasama nito, kaakibat nito, yung pagmimisyon. Ayan. Laging kasama yung ating pagsaksi. Na pag tayo pumunta sa gawain, hindi natin iniwan yung ating pagiging Kristiyano sa bahay. Yan, Pastor. Sa opisina, maipapakita natin, pag tayo kasamang kumakain nila, na ipapakita yung ating lifestyle. Pag tayo ay may mga desisyon ng mga bagay, nakikita nila pag tayo nagpasya kung ano yung tama na tayo natin bilang isang mananampalataya. Kaya sa pamamagitan nitong mga talakayang ito, ay makikita natin kung ano ang halimbawa sa mga Adventistang Kristiyano kung paano siya makakaapekto sa pagbabago ng lipunan para sa ikabubuti. So kaya siguro, Pastor, mahalagang idiin natin ito sa ating mga taga-subaybay. Ayan. So, bagamat kung minsan sabi nila, kakaunti naman kayo. Pero hindi eh. Kahit nakakaunti ito, basta tumayo tayo sa tama, nagbibigay tayo ng libadura, sabi doon. Nagkakaroon tayo ng impact doon sa ating kapaligiran sa gawain. Kung tayo ay naroon bago magsimula ang mga meeting, ay pwede bang ikaw ang manalangin? Tama, Ayan, doon pa lang, okay. nire-request ka na nila. Bakit? Alam nilang mapalanginin ka eh. Pero kung hindi ka nila nakikita ang manalangin, i-request pa ka ba nila? Hindi. So, mga maliliit na bagay lang ito. Tapos pagka mayroong mga programa, magpa-participate tayo basta't hindi kaniwas doon sa kasalungat, doon sa ating mga prinsipyo. Huwag naman tayong killjoy. May party eh. Ay, hindi kami pwede ng ganyan. Pwede dyan. Hindi, makisama rin tayo. Kung pinaaawit ka at marunong ka namang umawit pag may... Paano pinasasayaw ka? Pinasasayaw, depende naman kung sayaw naman na folk dance o kaya ay gymnastic yan. Ay, sige, gawin mo. Wala namang problema dyan eh. Hindi, wag nating ihiwala yung sarili natin sa mga tao. Kaya kung minsan, ina-isolate natin dahil Kristiyano tayo, hindi ganun eh. Dapat tayo ay in the world but not of the world. Yeah. Nako, napakadami pa sana nitong mga bagay na ito na dapat natin pag-usapan. Subalit, ang panahon ay napakabilis. Kaya nga ating bigyan na lamang ng ilang mga pagbubuo itong ating mga napag-aralan. You know, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay at mga kapatid, pinahayag ni Pedro ang kalooban ng Diyos sa paraan ng pakikitungo ng mga Kristiyano sa iba't ibang antas ng pamahalaan na gawin kung ano ang mabuti at tama na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaya nga't siya ay sumipi ng halimbawa ni Jesus at ang mga banal na mga babae noong una. Kaya bilang halimbawa para sa mga Kristiyano sa bagong tipan, sa ganito ring paraan tayo inaakay. Nais ng Diyos na tayo maging mabuting halimbawa na hindi kinukompromiso ang ating pananampalataya. Manapay, ginagawa natin ang magagandang halimbawa sa pakikitungo sa gobyerno, sa pakikitungo sa ating mga asawa, sa pakikitungo sa bawat Kristiyano at sa lahat ng tao para sa ikaluluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagalak kaming pasalamatan kayo. Ipinakita niyo sa amin ang napakagandang larawan na maaari naming sundan upang mahayag
ang inyong pag-ibig sa buhay namin sa mga taong nakapalibot sa amin. Nawa sana'y maging ilaw at asin kami ng sanlibutan na siyang magdadala sa mga tao na kilalanin kayo bilang aming Panginoon. Amen. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga sumubaybay sa programang ito na kung saan ang inyong banal na Espiritu ay makasama namin na gawing kaaya-aya ang sosyal naming pakikipagrelasyon. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa amin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan. Muli po, inaanyayahan namin kayo sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.